9.8 times 5M divided by 7.2 billion. Uy, andiyan pala kayo, mga alien. Kukwenta lang ako rito kung magkano kikitain ko ha. So, pagkatapos ito, ano na tayo? Say Mosek. O, SMS. Alright, kasing ganda ko talaga ang umaga, Brad. Mas maganda ka pa. Sa Oo naman. Ang layo. Masungit yung umaga, medyo maambon-ambon. Ikaw, press na press. Nax. Kaya naman nandito naman po ang tambalang Dayan Medina at Brad Pitt po, mga alien. Alien! Alien! Alam nyo, ito po ang show na kinababaliwan ng buong staff ng Malacanang. Tsaka bansa, siyempre. Kaya naman ito po ang Say Moseko SMS! at ang aming guest secretary na dadaan po sa aming masusing pagtatanong ay ang Secretary ng Department of Trade and Industry. Kaya naman please welcome Secretary Gregory Domingo! Welcome po, sir. Hi, sir! Welcome to SMS! Ako, ito kayo. Ayan, of course, Brad, Yes. excited na tayo Oo malaman nga. ng mga programa at proyekto ng Department of Trade and Industry at kikilalanin natin si Secretary Gregory Domingo. Ayan, ako na mauuna. Ito, atat na ako rito sa Gaano tanong na to. ka-atat? Ito, uunahin ko na to, ha. Ito, isang tanong, isang sagot. Sec. Opo. Bakit po pagka may raffle, may DTI representative lagi? Ay, dahil po sinisigurado natin na Na. tapat po yung raffle na yun at hindi dinadayo. Fair at fair. Opo. So, importante. Yung representative namin, ang ginagawa po, Andun. una, chinecheck na yung pagbunot, dapat fair. Hindi may nakatago Medaya, o binubunot na may pwesto ron. Pangalawa, pagkabunot po, chinecheck namin na tama yung nakalagay doon, walang mga erasures, walang mga binago. Pangatlo, yung pagbinasa, kung sino nanalo, na tama yung binasa. Kunyari, bigla kayong nanalo. Kayo nanalo doon sa raffle. Paano yun? Baka sabihin Taga-DTI na po, so okay. Hindi ho ako pwede. Kailangan may hindi kayo- representative pa rin. Bawal po ako. bawal kayo ron. Dahil Mahilig po siyempre- kasi si Brad Pitt sa mga raffle. raffle. Dahil kami yung nag-check so hindi naman pwede ako yung manalo. Alright, ito naman po But sa... yung raffle sa Supreme Court, hindi kayo kasama ron. Hindi po ako Hindi kasama. po, hindi. Ibang raffle yan. Iba yun, Iba po Brad. yun, Iba no? talaga. Nakukulong nga yung nanalo ron eh. Ayaw nilang manalo. Pero ako po, napakasimple lang po ng tanong ko. Okay, let's talk about Department of Trade and Industry. For the benefit of our viewers, what is this all about? Well, yung DTI po, marami po kaming ginagampanan na mga roles, no? Ang unang-una po, yung protection sa consumer. So kasama na po yung pagbantay ng mga presyo, Ayan. pagkuha ng mga complaint ng mga consumer, kunyari may defective products at kailangan isoli o i-refund, yun po, tinatanggap namin complaints at sinusubukan namin i-resolve yun. Kasama po yung nagtitinda at saka po yung ating consumer, yung mamimili. Tapos nagpo-promote po tayo ng investments. Ito po yung mga foreign investors na tinatawag natin na maglagay ng mga planta rito para po magkaroon ng mga trabaho yung mga tao. Pangatlo po, tinutulak po natin yung ating mga exports. So yung mga ginagawa dito, yung mga marami po yan, pati yung mga furniture natin, mga handicrafts, pati na po yung mga agricultural products, Ayan. mga mango, bananas, pineapple, yan, marami po tayo na export yan. Ay. Tinutulungan po natin yan sa pagbenta sa abroad. Naririnig ko nga ako, yung mga export ng ganyan, mga rejects ang natitira sa atin dito. Hindi Totoo naman po po. ba yun? Yung pinakamataas pong kalidad, dahil mataas magbayad ang presyo sa Ayun, labas, sa alabas. kwan po, marami po lumalabas. Pero meron naman po natitira para sa atin. Ayan. Yung pang-apat po na ginagawa namin, yung tinutulungan namin mga maliliit na negosyante po. Ayun. Ito, Sec, kasi
Brad Pitt, very timely itong bagyong Glenda, no? So, may mga areas na under ng state of calamity. Siyempre, pag-usapan natin yung pag-check nila ng mga presyo. Presyo. Naka-price freeze po ngayon. So, ano pong mga status natin sa ngayon? Ito po magla-last up to 60 days, tama po ba? Opo. Automatic po yun. Basta dineclare na state of calamity, automatic na may 60-day price freeze. So, kaya po yung mga tao namin ngayon, chine-check yung mga presyo nung at that time na nagkaroon ng bagyo para sigurado po na i-maintain yung presyo doon sa level na yun. So, ano po yung mga products na naka-price freeze po ngayon? Basically, mga basic commodities po. Okay. So, kasama na dyan mga instant noodles, bottled water, Canned goods. kandila, canned goods, yun po mga kasama. Hindi po ba, medyo komplikado po yun, yung pagmamonitor niya dahil sa dami po, di kailangan niya maraming tao. Paano po Ay, ba oo. yung mga supermarket? Lahat ng tindahan po may mga nagmamonitor po. Hindi naman po lahat ng tindahan mababantayan namin. Oo nga po, kaya nga Ilan ako. lang po tao na. Paano po yun? Pero kung ano, ang DTI po, may opisina kami sa lahat ng Buong bansa. provinces natin. Oo. So, umiikot po yun sa mga critical na tindahan. Ayun. Yung mga malalaki ang inuuna po Supermarket. namin, mga supermarket, mga groceries, yan po inuuna natin dahil yun po yung malaking volume. Ayun. At kung doon rin po kasi namimili mga sari-sari store. Sa kaya pag na-control natin yung presyo po doon sa level na yun, lumaganap na rin yung ating pag-control. Paano po yun? Kunyari may nahuli. Ito, nag-overprice. Paano po Nag-take yun? advantage ng situation. Opo. Ano po yung penalty? Well, may investigasyon muna. Kunyari may nahuli kami, papadalan po ng sulat yon na Hearing. ganito yung violation nyo, then magkakahearing po yun. Pag nahuli sila na may violation, then may mga penalties po yon. Anywhere from 15,000 to 1 million, depending do sa pagkagrabe ng kanilang violation. Sakali pong may mga produktong magkulang dahil sa bagyo, let's say, ito nga bagyong Glenda, papayagan niyo po ba na magtaas ng presyo ang isang produkto? Hindi po, pag may price freeze tayo, wala pong choice. Hindi pwede. Kailangan i-maintain nila yung presyo na yun dun sa price level na naka-freeze. Ang gagawin na lang po natin, kung ang kakulangan sa isang lugar lang, kausapin po natin yung mga manufacturers o yung mga suppliers para magdagdag po ng supply doon sa area na yun. So kaugnayan naman namin po palagi yung mga manufacturers dahil kasama rin po namin yan sa mga diskwento caravan at lahat. So sa ngayon, ano po yung mga produktong mahigpit na binabantayan ngayon ng DTI? Yun po, yung mga basic commodities. Basic goods pa rin. Oo, dahil yun ang pinakahinahanap kaagad ng tao yung mga kape. Ayun. Yun po. Tapos of course yung Department of Agriculture, binabantayan naman nila yung agricultural products po. Ayun, narinig mo, Diana, basically, basic commodities. Oo, basically basic. Seka, hold your breath, ha? Ito, magbe-break lang po tayo. Pero kung hindi nyo kaya, pwede huminga. Ayan. Kaya naman po, syempre marami pa rin po kami pag-uusapang mga impormasyon patungkol pa rin po sa Department of Trade Industry. Magbabalik po ang Same Sec o SMS. Dito lang sa SMS. welcome back to Same Sec o SMS. syempre, nandito pa rin tayo with Secretary Gregory Domingo para po pag-usapan ng mga programa pa rin ng Department of Trade and Industry. Ayan, Seka, dito po sa iPad ko, may nabasa ako mga programa. Sandali, ha? Ako, Candy Crush. Naka-Candy Crush pala to. Sandali. Level Ayan po. 70. Ito, pakishare lang po, Sek, yung mga, sa viewers natin, yung mga Programs. programs po ng DTI. Marami po tayong programa sa DTI, pero isa po doon sa ating mga programa tinatawag natin yung Shared Services Facilities, yung SSF. Ba, malapit sa SMS, ha? sa inyo, ano Dalawang po? S rin ho yun. Ano po sa inyo? SSF. SSF, Shared Services Facilities. SSF. Oo. Ano po po yan? Ito po yung humahanap tayo ng mga grupo ng maliliit na negosyante, kagaya po ng mga kooperatiba. At tinutulungan po natin sila sa pagbigay o pagpahiram sa kanila ng mga equipment at saka mga tools. So kagaya po doon sa coffee growing regions, humahanap po tayo ng mga coffee cooperatives
Tinutulungan po natin sila by giving them roasting machines or the hullers, the pulpers. Ito po yung pagtanggal ng mga Balot. balot do sa coffee bean. Pag kuha mo kasi nun, coffee cherry yun, malaki yun eh. Then parang buko, babalatan mo. Nabalat. So, binibigyan natin sila ng mga equipment. Opo. Bigay lang po yun? Hindi ho bigay yun, pahiram. Pahiram. Dahil sa gobyerno ngayon, Renta. bawal pa magbigay ng equipment. Ayun, pahiram So, lang. pahiram at... Walang renta man lang, oh. pero libre ho yung pahiram na yun. Libre yung Wala pahiram. akong bayad. Ang kondisyones lang natin, sila ho yung magpatakbo Maintain. at saka mag-maintain. So, magcha-charge po sila ng maliit na fee doon sa kanilang mga membro para gamitin po yun. Pero, kagaya po doon sa coffee, ang laki po ng tulong noon dahil minsan natitriple yung kanilang production pagkabigay namin ng equipment, na pagpahiram ng equipment. At saka, pag binigyan mo ng equipment na gano'n, madalas tumataas rin po yung quality, yung kalidad ng kanilang produkto dahil hindi na mano-mano. Mas mabilis eh. bibilis. Kaya mas maraming products Kagaya na yung maririnig. roasting machine, for example. Yun, tightly controlled yung moisture level niya. Dati mano-mano sa kalan lang. So, ngayon at least may controlled equipment ka. Kaya maganda po yung pagka-roast nila ng kape nila. Alright. Siyempre, meron din sila nitong Bohol Fab Lab. Ano po ito? Yan po ang Parang ating Fabulous eh. no? Oo nga eh. Bohol Parang Fabulous Laboratory. yung Parang Fab Lab, Fab yung 4. Fab dun sa Fab Lab, ibig sabihin po ng fabrication. Ayun. Fabrication. Oo, ibig sabihin pwede kang gumawa ng mga prototype na iba't ibang klase dahil yung Fab Lab po na yon, nilagyan po natin ng mga lampas 30 equipment para po makagawa sila mga prototype. Meron pong steel cutting machines, wood cutting machines, meron pong tinatawag yung pinakabago na craze ngayon sa buong mundo, yung 3D printers. Ayan, ganda niya. Makakagawa ka 3D ng... printer. Oo. 3D. Ang tawag sa kanya 3D printer, pero makakagawa ka ng 3-dimensional piece. Pag dinesign mo doon sa computer mo, pag kinabit mo doon sa 3D printer, gagawin niya po yung dinesign mo doon sa printer niyo. Ang Wala ganda ka nang nga, gagawin. oo. Automatic. So, pwede kang gumawa ng pyesa ng kotse, di-design mo lang doon sa computer mo, pindutin mo, yung printer gagawin niya na yun. So, it's like parang mas ang dadali yung buhay prototype. ng mga designers natin, no? Mga engineers. Opo. So, malaking bagay po to sa mga industrial designers, sa mga ating engineers, sa ating mga architects, sa ating mga product designers, kahit na maliliit na entrepreneurs. So, kuha nga po to, ang daming gumagamit nga po ngayon, nandun sa Bohol Island State University. So, isa pa lang po ang ating 3D printer na located sa Bohol. Isa pa lang po yung Fab Lab natin. Pero ang balak po ng DTI, damihan po to. Dahil marami na nga ho nagre-request Ayan. na magtayo rin ng Fab Lab sa kanilang area. Ano man po itong banana chips processing? Yung banana chips po, tinulungan natin yung isang kooperatiba dahil para po ma-export nila yung mga production nila, may mga requirement na dapat walang metal content. So, ang ginawa po natin, nagpahiram tayo sa kanila ng isang equipment na automatically, dadaan mo lang yung banana chips doon, lahat ng metal kukunin niya. Ba? Parang Oo. may magnet. Parang may kaysa magnet. mano-mano dati, automatic na siya, kaya bumilis rin Bumilis po na yung naman. proseso nila. Ayun. Alright, let's talk about job generation. Ano naman po yung ginagawa ng, o yung role ng DTI para mas mapalawak pa po yung employment sa ating mga mamamayan? Opo, yung aming pong role sa pag-generate na employment, pag-attract po ng investments at saka pag-promote po ng ating exports. So yung sa investment side, dahil marami hong gusto mag-invest sa Pilipinas, ina-explain po natin sa kanila kung paano mag-invest sa Pilipinas, ano po ang kanilang mga incentives na pwedeng kunin sa gobyerno, depende po doon sa negosyo na itatayo nila dito. So, napaka-successful nga po natin the last 4 years, kaya po nakakontribute rin to sa ating mataas na growth rate. Last year, Yung mga investment. 7.2% po ang nilaki ng ating ekonomiya. Yan po ang second highest sa buong Asia. Sumunod lang tayo sa China. After China, tayo na po ang pinakamalakas na nag-grow na economy. Wow. Wow. Pero sa ngayon, kamusta po yung status natin when it comes to investments? Ngayon po, marami po ang nagpupunta rito. Nagdadagsaan nga po yung mga nagpupuntang investor dito. So, makikita nyo kung kung kayo sa may Cebu, dito sa may Laguna, Batangas area, Calabarzon area, ang dami pong malalaking planta na tinatayo. Ayun. At nakita ko na po yan nung mga 10 years ago, 12 years ago, nung nasa gobyerno pa rin ako nung una kong stint sa BOI, ang mga hinihingi po nila lupa, half hectare, 1 hectare, 2 hectares. Ngayon po, yung mga bagong planta, ang hinihingi nila mga lupa,
hectares, 10 hectares, 20 hectares. So, mega factories po ngayon na mga Ano tinatayo. po yung mga products na talagang very in demand kapag dating po sa pag-export? Well, marami po sa products galing Pilipinas. Of course, yung agricultural products natin, pinya, mangga, saging. pinya. Yun po, marami po tayo ni-export niya. Pati coconut oil, pati ngayon, coconut water, lumalaki na rin po ang demand. Ngayon naman po, doon sa mga products, napakalaki pong export natin, electronics products. Ito po hindi po yung mga finished products ang ginagawa natin, Ay, mga mga IC, intermediate mga components. So, yan po ang pinakamalaking export item natin. Sayang. Pangalawa po yung ating prefabricated housing. Tayo pong biggest supplier sa Japan Oh. ng prefab housing. Tapos wala tayong housing dito. Kaya pala, ini-export natin. Masyadong mahal yung prefab housing na ginagawa ng para sa Ayaw, Japan. Ba't di isipin nyo para sa atin muna? Dahil mahal doon labor doon. Mahal. Dito, mura lang labor. Kaya tayo, mano-mano pa rin ang paggawa ho ng bahay. Ayan. Ano pong mga industry naman yung mga malakas mag-generate ng mga jobs po? Yung ating pinakamalakas po in terms of jobs, yung ating tinatawag na IT BPO. Kasama na po dyan yung call centers. Ayun. Noong 2001 po, nung nag-umpisa ang i-promote to ng Pilipinas, 5,000 people lang ang trabaho dito. This Ngayon year po? po, by the end of this year, more than 1 million. Wow. At every year po, nagdadagdag tayo ng mga 150,000 new jobs sa sektor na to. Kaya napaka-successful po natin. At saka ito po, itong sektor na to, ang sinisilbihan natin, yung world market. Puro export po to, tinatawag nating service exports. Kaya yung, kunyari, pag-deliver po ng mga gasolina sa Europe ng isang malaking oil company, dito po ginagawa yung pagplano nun kung sinong magdi-deliver, anong truck ang magdi-deliver, saan i-deliver, dito po ginagawa. Alright, so ayan, narinig natin. Pero ngayon, syempre, ibibida na rin na ni Secretary Gregory Domingo ang mga achievements ng So Department far. of Trade and Industry. Yan. Wag mo kayong pa-humble dito. Talagang kailangan Magyabang. Magyabang dito. Opo. Well, ang kuha natin, ipapagmalaki, of Ayan. course, is yung we continue to protect the consumers. No? Napaka-sensitive po, lalo na sa presyo. So, yung mga, kunyari, presyo ng sardinas, presyo ng mga ibang basic items, nakokontrol po natin yan. Of course, meron mga items na hindi natin makokontrol, kagaya po nung gatas. Dahil po, imported lahat yun. Affected tayo ng world prices. Kaya this year po, nagtaas tayo ng mga 6% sa gatas. Pero overall po, yung mga presyo ng ating mga commodities are okay, with few exceptions. Ano po yun? Yun po. Well, exemption. nagkakakuano tayo ng mga, kagaya po yung gatas is Gatas. one of them. Gasolina. And then, may mga technical kuan rin po na nangyari doon sa agricultural side. Although, hindi ko sako po yun. Alright, at syempre, moving on, nakakatuwa yung mga different projects and programs ng DTI. Pero syempre, ito naman, Brad, itong susunod nating segment, nako, Ano ito yan? na yan. Ang pinaka-favorite part mo. Yes, of course. Serious. Seka, matanong ko po kayo. Sino po ang nag-grocery sa inyo? Misis ko po. Mrs. nyo. O dahil sinagot ni Sek yan, ito Brad, itong susunod natin na segment, tinatawag po namin itong Tama o Mali. Tama O mali. Mali o tama. Tama o mali. Mali o tama. And of course, ito na, napakadali lang ng mechanics ng ating game, Brad. Paano? Siyempre, si Sek Domingo, ang gagawin lamang niya ay ito po, may mga grocery items tayo sa inyong harapan. Ang gagawin niyo lang po ay sasagutin niyo po yung mga bawat presyo ng mga bawat grocery items at kailangan tama dahil bilang siya po ang DTI Secretary at ang head po ng National Pricing Coordinating Council. Ayan, ha? Oh, simple lang po. Teka, bago natin simulan. Sek, kailangan ba natin dito ng DTI representative bago tayo mag-game? Hindi ho kailangan dito. Bakit po? Dahil wala akong premyo. Ayan, nagpaparinig si Sek. O, Sek. Oy, may prize! Di ba may Hindi, prize? pag nahula, anong iPad. prize? iPad po. Meron kami dyan, iPad. Or Okay gusto ba sa niya, inyo, iPad? Okay Pwede lang na? ba? Hindi na ho kailangan. Intermediate pad, magagamit niyo po yun sa... Meron din pong ano, di ba? Meron pang mini iPad. Mini iPad, 1/4 naman yun.
Hindi, mabuti pa. Pag nahulaan nyo, Sa Divisoria yun. iuwi nyo na. Oo, sa inyo na po yung Pwede, mga pwede. items. Pakicheck nyo. Bawal baka- ako tumanggap. Bawal. Oh, yun. Alright, syempre, ito na Sige, mga boss. okay na lang Simulan yan. na Ayaw natin niya. ang ating game na Tama o mali? Mali o tama? Second voice pa ako. Sige, sige. Alright, simulan natin Ano simulan natin? sa coffee. Sa coffee. Ayan. Ito po, Sek, ang coffee na to ay 50 grams. 50 grams coffee. Ayan. Magkano po ang isang 50 grams na, ayan, malaking Kape. sachet? Yan, mahilig ang mga Pinoy sa kape, Mga no? kuwan po yan, mga 39 pesos. 39 pesos? Tingnan natin kung Sana tama. tama. Tama o mali? Last Alamin ano niya na natin. ba yun? Last ano, pwede pang magpalit. Hindi ho, eksakto. Exact. Around, 39. Checkin natin. Ting, Ayan 40 po. pesos! Mas mura po magtinda. Sa kanya po kayo bumili. Kaya tayo bumili ng kape. Ito 40. Piso lang naman ang Oo, price diba? difference. Ayun. Ano Ano sunod? po bang cost component ng kape? Ayan. Well, obviously, coffee. Coffee, tsaka At yung saka, lalagyan. Yung baka lalagyan po, packaging. Advertising, kasama rin dyan. Yes. Opo, at saka yung logistics cost, yung paghatid ng mga goods. Ayun. So all in all, 40 pesos. Ay, balita ko, yung mga kape natin ngayon dito, hindi na mga imported. Yung mga local, ano na po. Tumaas na po yung local component. Ayun. Dati po, konti lang yung Local local, puro imported po yung kape. Ayun. Pero ngayon po, tumataas na po yung supply ng coffee. Mas nagiging mura po pagka ganun. Hindi naman o necessarily mas mura, pero mas marami pong trabaho. Ayun, Mas ang maganda. maganda. Diyan. Palakpakan naman natin. Yung audience natin, parang may trabaho natin. Sige. Pagkapihin nyo nga ito, audience natin, parang inaantok eh. Alright, sugar. Sugar, ito po. Yung ang sugar po, 50, refined sugar, 500 grams. Yeah. Ito po 500 yun. Magkano po yan? 48 to 50 pesos a kilo. 48 to 50 So, pesos. kalahating kilo yan, so mga 24 to 25 pesos a kilo. 24 to 25 pesos. Tama o Sige, mali ang tignan sagot natin. niya, Brad? Hop! Ayan po, 25 pesos. Right, sakto kayo ngayon ah. Pwede na, nasa gitna. Ito Galing, naman, ah. okay. Okay. Friends. Oh, Ito ano naman, sunod? ang gatas. Gatas po. Ayan. Paborito mo Powder yan, milk. Brad. Oo nga. Hanggang ngayon, hindi naman ng gatas. Ito po, magkano? 150 grams. sa Powdered milk. Sek, ano pong sagot nyo? Mga 50 pesos po. 50 50 pesos. Tama o mali, Brad? Tignan natin. Oy! 45 Mas pesos. mura dito. Mas Dito mura. kami. Dito kami sa ano. Mahal sa inyo, ha? Check. Ito ang Canned goods prenya. naman. O, Canned dilata, goods. Ito. sardinas. Ayan. Sardinas na. 155 grams, Sek. Ayan. Mga 13.25 to 13.75. Wow, may No? mga May 0.25 pa. Tingnan Tama o natin. mali, Tama o Brad? mali. Oy! 13.50 pesos. Tama ba? Ano ulan? 13.25 to 13.75. Ayun, Close pasok. enough, close enough. Ayun po. Ang galing. Ano po mga cost Eh, components? ito po, ito ba? Paano po naging impression niya? Paano naging ganyan po? Paano naging ganyan? Yung ganyan ang Dahil presyo. napakababa ng presyo ng sardinas, Sardinas. po. Yung malaking cost component niya, yung packaging, yung lata. Ito yung tin can. Opo, yung tin can. Ni-import po natin yan. Kaya, kaya yung pag tumataas ang presyo ng tin can abroad, naapekto yung presyo ng... Hindi mo pwede ganyan na lang yung sardinas para makatipid Mas tayo. mura, oh. Kasi yung lata binabayaran Binabayaran pa pala yung lata niyan. Oh, pero pag nakalata hong ganyan, Mas mahal pa yung lata kaysa doon sa laman. Parang ganun lumalabas. Hindi naman halos, po. Halos pareho. Halos pareho. Kainin niyo po yung pati yung lata para... Eh, yung sa Hindi, milk biro lang. naman po. Of course, biro Ay, hindi, yun. sa milk, kuha po yan. Halos 100% imported yan. Imported. Bakit ganun po? Ba't di tayo Wala ba tayo dito? Local lang? Local lang. Wala tayo masyadong production ng gatas, kukunti lang. Wala ka kasi. So, ini-import na po natin lahat ng gatas natin. Ayan, so nakakatuwa kasi close enough naman lahat at tama yung mga sagot Oo nga. ni Secretary Domingo ng DTI. Ayun. Sige, tapos na po yung game. Ito, meron tayong surprise dito. Sweldo ng maid nyo. Ay, naman. Yan ang hindi ko alam. Hindi nyo alam to. Misis ko po. Sa Kada misis buwan. nyo. Pero, Pero may minimum tayong tinatawag ay, sa oh, ngayon, di ba? way above the minimum mo kami. Way above. Oh. Ikaw. Ay, ako yung ano, magkano to? 5 yung... 2,000 lang yung sa kanya. 2,000 Hulihin lang. mo nga to si- A day. A day. Wow! Wala akong masabi kay Brad. Mayaman. Dapat pala sa
kanya tayo manghingi at magpalibre. Alright, so dahil tama po ang sagot ni Sec, ano bang premyo ni Sec? At wala tayong DTI representative ngayon, siya na rin yung magre-represent. Anong premyo natin? Sa inyo na po Oo, lahat inyo na nito. po ito. Itong mga, ayan. Ayan. Ayan, matutuwa misis niyan. Bawas grocery siya. Oh, Bakit tumaba po ako dyan? oh, yan. Oo, sa inyo na po Hindi. lahat yan. Doon sa menu yan. Bigay Salamat niyo po, sa maraming menu. salamat. Yeah, Ayan, para sa maraming inyo na salamat po po. lahat yan. Sec, sige. remembrance nyo na rin po yan sa Ayan. Say Mo Sec. Pero kung gusto Palakpakan niyo ng naman ganyan. natin. Woo! Congratulations, Sec Domingo! Kaya dapat next time hindi na Say Mo Sec ang title nito. Ano dapat? Game na Sec. Wow! Iba yan ah. Iba na yan ah. Alright, Channel seven, syempre, nag-enjoy na po kami dito at marami po kami pag-uusapang impormasyon patungkol sa Department of Trade and Industry sa pagbabalik po ng Say Mo Sec o SMA. Yay! Babalik po tayo kasi hindi pa tapos. Oh, so, dito lang po yan sa SMS o... Say Mo Sec! At Andi- syempre, marami pa rin tayong mga katanungan kay Secretary Gregory Domingo Ayan. patungkol po sa DTI. Pero ito naman po, mainit po ang usapan patungkol dito sa DAP. Alamin po natin since nag-handle po o nagmamanage ng mga investments, investors ng ating bansa ang DTI. So alamin po natin yung impact ng DAP sa mga foreign investors at mabuti ba ito? Nakakabuti po ba ang DAP? Opo, yung potential impact ng DAP po is doon sa, in particular, yung infrastruktura. Dahil yung paggawa po ng mga kalye, sa mga tulay, napaka-importante po sa negosyo yan. So, malaking natutulong yan sa ating pong negosyo. So, kung matitigil po yung mga proyektong ganun, dahil po sa pagtigil ng DAP, kuwan po yun, makakabagal po ng laki ng ating ekonomiya. Alright. Sa bagay, hindi naman masyadong napunta yung DAP dyan sa DTI. No? Opo. Mga magkano more or less lang po ang... Yung sa DTI po, Ano po? dumaan po sa amin 60 million para sa ARM. baba lang. Para sa ARM pa yun, sa Opo, Mindanao. Dumaan lang po sa amin. Dumaan papuntang lang. ARM. Ayan. Alright, at syempre, pag-usapan natin na from DAP, pag-usapan naman natin ulit yung mga iba pang programa ng DTI para tuloy-tuloy lang natin ito. Dami. Oh, meron silang diskwento caravan. Meron Brad. nga. Paano po ba yan? Ano po ba yung diskwento caravan na yan? Yung sa Yolanda, narinig ko yan eh. Paano po ba yan? Opo, yung Diskwento Caravan po ay serbisyo ng DTI na ginaganap namin para po magbigay ng discounted prices sa mga goods and commodities. Mga lampas 100 po ginaganap namin bawat isang taon sa iba-iba pong lugar. Bukas po, mag-umpisa sa Mandaluyong and next week sa Laguna at saka Makati po, meron kami Diskwento Caravan. Paano po ba? May mga baka? May mga bakang ganun? Paano po ba yun sa inyo? Hindi ho baka. Carabao. May mga tindahan ho. Ano po? At, parang rolling store? Ganun po ba yan? Opo. Dinadala nila sa mga communities. Dinadala namin po yung kaugnayan namin yung mga malalaking manufacturers. Ayan. Magdadala po sila mga goods nila. Sila mismo nagtitinda, hindi po kami humahawak ng pera. Sila mismo nagtitinda diretso doon sa mga mamimili. Yung gamot po, mga canned goods, mga Supplies. noodles, school uniforms, sapatos. iPad po, meron dyan? Hindi. Wala. Intermediate pad meron. mga low value item lang po. Ay, Bigas. po. Nagtitinda rin po ng bigas dyan. Ayan. Tapos nakadiskwento po yun. Kaya diskwento caravan, mas mura siya. Tapos nung Yolanda po, dahil nga napinsala ng gusto yun, nawala ng supply ng pagkain, tumulong po kami doon. On the 6th day, nandun na po kami sa Ormoc, nagdiskwento caravan kami doon. Kahit na wala pang masyadong security, hindi pa stable yung situation, nagdala na po kami ng mga 6 yatang napakalaking truck po noon ng goods na discounted prices. Tapos the next week, nagpunta na po kami Tacloban. At alam mo, Brad, hindi lang nung Yolanda sila tumulong. Kahit even before yung bago mag-start yung mga classes, meron sila mga Meron diskwento na. caravan para sa mga magulang ng mga estudyante, no? Opo. Right, Sec? School supplies po. Pag malapit ng pasukan, Pasukan. so mga May hanggang early June,
nagdidiskwento karama kami ang Balik Eskwela Edition ang tawag namin. Wow. Tapos pag bandang Pasko na, Noche Buena naman. Na. Sa Marikina po, sa amin. Meron Sa amin ba? po, sa Quezon City. Naggaganap rin po kami sa Quezon City madalas. Madala. So doon kami mismo sa Quezon City Hall. Doon kami nagdidiskwento. Sana sa Marikina po. Although mayaman ako, yung mga kababayan ko, pakinabang. Oo nga, kasi ang bayad po niya sa kasambahay niya ay 2,000 per day. Oo nga, magtatrabaho na rin Oh, para sa mag-apply kanya. na lang kaya. Ayan. Hindi, alam mo, tsaka, Dayan, bakit niyo po naisip yan? Kasi, di ba, usually, pagka makakala ng tao, kunyari sa Yolanda, dumating yan, makakala nila, relief goods yan. Oh, yung nga po ginawa kong issue yun eh. Pero Opo. ang binibenta pala. ang napaka-importante po nun is pag-stabilize ng ating presyo. Ayan. Dahil kung may kakulangan po, talagang Tataas nagkaakyatan ng po. presyo. Ngayon Ayan. po, pag pumunta kami doon, nagbagsak kami na napakalaki yung supply, bumabagsak po yung presyo doon sa lugar na yun. Kaya May limit po yun po yun. malaking function niya. May limit po pagbili nun. Dahil baka naman mag-hoard naman yung... Mag-hoard, oo Oo, nga. nililimit po namin dahil nung nagpunta kami doon nung kataasan ng kakulangan. Kung nga po, ang gusto ng mga tao, bibili ng Marami. bulto. Ay, Ang dami hindi. hong nakapila. Ilang daan tao nakapila po doon. Hindi pwedeng bigay yung bulto dahil mauubusan po yung sa dulo. Yes. At saka baka mag-take Saka advantage. ibebenta lang nila Oo, yun. baka mag-take advantage, i-hoard, tas ibenta sa iba. Yeah, so nirarasyon po namin, lalo po yung tinapay po. Dahil wala kang mabiling tinapay noon, nagdala po kami isang malaking truckload ng tinapay. Yun po, sobrang benta po noon. Pero ito naman, Sek, pag-usapan natin, since pag-uusapan na natin itong mga patungkol sa mga trabaho, pag-usapan natin na tumutulong rin pala ang DTI sa mga small entrepreneurs. Ano po yung mga programs natin for them? Meron po kaming maraming training programs na ginaganap sa buong taon. Again, more than 100 seminars to sa nationwide. Dito lang po sa aming Philippine Trade Training Center sa Roas Boulevard, at least twice a week, meron po kaming seminar dyan. Na dinadatnan ng 50 hanggang mga 100 o sometimes lampas pa na 100. Tapos meron rin po kaming tawag na SME Roving Academy. Yung SME, Small and Medium Enterprises, yan po yung maliliit na negosyante. So umiikot po yan sa buong bansa at saka nagdadala po kami ng mga experts. Hindi ho DTI nagtuturo. Nagtuturo rin yung ibang tao namin, pero marami kaming experts na dinadala galing sa private sector. Sila po nagtuturo paano bang mag-umpisa ng negosyo, paano mo ba ima-manage yung negosyo mo, paano ka ba mag-export. Yun po, so lahat yan. At saka, Dumami na. ang dumadalo po niyan, more than 100 every time mag-seminar kami. Very popular po yung mga seminars na yan. Besides seminar, you also have mga parang mga fair po, tama po? O yung mga trade fairs. Mga So trade marami fairs. po tayo. Meron po tayong dinadaluhan na international na dinadala natin yung pinakamagagaling nating producers abroad para po lumaki yung order na ng exports natin. Pero meron rin po tayo isang malaki dito na ginaganap na isang malaking na ginaganap natin twice a year. Tinatawag natin Manila Fame. Yan po dapat puntahan nyo. Dahil pag nagpunta kayo doon, makikita nyo kung kaano kaganda na yung ginagawa ng mga Pilipino. Talagang world-class products. Wow. At saka, kuha na ho to, ini-export natin. So, more than 1,000, mahigit sa 1,000 buyers from abroad nagpupunta rito para tumingin ng mga produkto sa Manila Fame. Kaya doon matutuwa kayo from handbags, to mga clothing materials, accessories, handicrafts. Ang gaganda po ng ginagawa natin. Furniture. World-class na ho mga furniture designers natin ngayon. Ngayon, pang-local naman po, meron tayong tinatawag na National Food Fair. Ito po, Mga lahat, pagkain. the best of what the Philippines has to offer, nandiyan sa lahat. isang lugar. So kung gusto nyo ng bagnet, nako, Wow. lahat ng klaseng bagnet, makikita nyo doon, magsawa Bagnet. kayo. Ako gusto ko, may galing. Pati ho yung kwan. Bagnet yung sa Ilocos, yung mga piniprito na Deadly ho sa cholesterol yun. Cholesterol. Oo, kaya Bawal kung- ka na dun eh. Oo nga. Kung mababa ho cholesterol nyo, yun, kainin nyo yun para tumaas. Yung, yung ano, sari-saring langgunisa. Ayan. Wow. Lahat ng Langgunisa, klaseng lukban. mga pepper sauce natin. Iba-ibang klase. Natikman ko na, nahangangan ako Opo, yung sobra. mga ano yung tawag doon? Yung mga labuyo. Oo. Sili. Iba-ibang klase yun. Iba-ibang Pinatikman klase. sa akin eh. Kaya nung pang-5 klase na, hindi ko na kaya. Ayun. Sobrang umapoy na ho yung bibig ko. At saka, so yun, yung including coffee. Lahat ng klaseng ginagawa Kailan mo natin. ginagawa coffee. yan? Twice a year po. Twice a year. ginaganap. Tapos, Oo. saan po ginagawa? Sa sa Philippine Trade? Mega Mall. Mega Mega Mall. Mall.
Tapos meron rin tayo National Food Fair, National Handicrafts Fair, puro handicraft naman ho yun. Tapos meron rin tayo National Fashion Fair. Ito naman po yung mga sinusuot. Ayan, Pwede pwede sa si Dayan, no? And of course, para maging updated sila, pwede sila mag-log on. I believe meron kayong mga schedule of activities sa Opo, inyong sa DTI website, website. www.dti.gov.ph. Ang Alright. galing, ha? At syempre, ito naman, Brad, ikaw ang tanong ko sa'yo. Naka-experience ka na ba kapag sa mga text yung may mga scam? Ay, oo. Pero tatawagan. nanalo ka ng Nanalo sa ka. raffle, ng ganito. Yung load, yung iba nanalo Pasa-load ako mo eh. ako. Doon na ako nagduda. Tapos, Andain yung pera, number lang papasa-load siya kita. galing, no? Hindi yung talagang Ayan po, accredited na under numero. po ng DTI yan, no? Sa yung mga ganyan-ganyan. Well, halo po. Dahil yun, ina-advise namin palaging NTC. Sila po in charge ng mga National- cellphone companies. National Telecommunications. Telecommunication. Company. Ba? Tapos, kuwan po. In fact, kuwan rin ako. Madalas gamitin yung Tinetext pangalan kayo? ko. You have won ginagamit. 850,000 pesos. Ayun. DTI Secretary Gregory Domingo. Ayun, no? So, Ginamit kuwan pa po, kayo. advice lang po natin sa mga tao, wag Kapag ho kayong number, wag na tayong maniwala. Yeah, wag ho kayong maniniwala sa mga scam na ganun dahil at saka ginagamit ko kasi nila prepaid. So, Ayun. by the time na Hindi nagpapalit nakarehistro. na ho ng number. Opo. So, pero ina-advise ho namin kagad ng NTC para i-block nila yung number Ayun. nila. Yes, sir, Usual- but being the DTI Secretary, how do we address this problem? May mga series of ano po ba tayo? Ano pong ginagawa natin? May nahuli na po ba dyan? Oo. Wala. Ang mahirap po Mahirap hulihin. hulihin, no? Mahirap i-trace kasi prepaid. Oo, Hindi at kaya yung saka maid nyo yan? Palit Hindi mo sila kaya ng yung palit ng number. Dahil alam yung mga ano nyo. Hindi naman, ano? Hindi, mukhang kung sila, meron silang Sindikato yan. automatic dialer. Pero usually, ito tip, pagka yung number na mahaba, Wag na. malamang scam po Oo, yun. scam Usually, talaga mga yan. apat lang, mga Usually tatlo. 3 or 4 digit three, numbers. ayun, ang ayun po. one. Pero pag 10 digit number, wag ko kayo Ayan, maniniwala. kabahan na po kayo. Alright, at syempre, marami pa tayong mga pag-uusapan. Lahat po na yan sa pagbabalik pa rin po ng Say Mo Sec o SMS. Say Mo Sec. Oh. Welcome back to Sec o SMS. At Oh, ba't syempre, ikaw kung sumagot? kanina pa tayo nagtatanong kay Sec Brad Pitt, no, baka syempre parang hindi siya masyadong magsawa. No? Ito naman, alamin natin yung mga katanungan ng ating mga mamamayan. Dito lang yan sa Tanong ni Boss. Natatakot daw po mag-invest dati sa Pilipinas yung mga tagalabas. Ano na po ba ang sitwasyon ngayon? Napakaganda po ng sitwasyon ngayon dahil napakarami pong investors na gustong pumunta dito sa Pilipinas. Pag-ikot po namin sa iba-ibang bansa, magmula sa Japan hanggang sa Europe at saka Estados Unidos po, napakarami po nagsasabi sa amin na magpupunta sila dito at maglalagay sila ng mga bagong negosyo. Pag meron akong gustong ibentang produkto, paano niyo ako matutulungan? Well, matutulungan namin po kayo. Una, kailangan po kasing magtayo kayo ng negosyo. Kailangan i-rehistro nyo yung inyong business name. At saka po, meron kami mga seminar para turuan kayo kung paano pang mga requirements na kailangan nyo isundan. At saka po, paano magpatakbo ng negosyo. So, kailangan po mag-attend kayo ng isa sa aming mga seminars para matutunan nyo po paano magnegosyo. Saan po ba pwede magreklamo kung mataas ang binigay na presyo sa amin? Juan po, meron po kaming hotline sa DTI, 751-3330. Yan po yung aming call center na tumatanggap po ng mga consumer complaints. Okay lang po ba na hindi magbigay ng resibo ang Changi? Nako yan, Tianggi po, dapat po nagbibigay ng resibo. In fact, dapat may price tag rin po yan. So, pag hindi po nag-issue ng resibo, hindi po sapat sa batas yun. Illegal po yun. Alright, so ayan po, nasagot na ni Secretary Domingo ang mga katanungan ng ating mga mamamayan at sana naliwanagan silang lahat. Pero ito naman, dumako na naman tayo dito sa pinaka-trending na portion po ng show na ito. Ito ang... Let's talk about Sec, baby. Let's talk about Sec, baby. Let's talk about sex! Alright, Sec, simple lang po ang aming Q&A. Wala po itong Sagwa. geometry or math Sagwa or ang kahit sayaw ano, ko. very personal questions. Umpisaan na natin, sino pa mas gusto nyo? Britney Spears or Miley Cyrus?
Hindi yata kilala niya. Hindi, kilala ko. Kilala niyo, Mas kilala marami niyo. ka naman. Palagay ko, yun yung pinapakinggan ng mga maid niyo. Mahirap na choice yata yun. Miley Pwede na lang, Cyrus. Brit Lee. Britney o Britney? Britney. Parehong combination. Sinama! Jokes pala yun! Joke pala yun! Britney, tsaka... Mahina yata yung Miley. delivery ko. Hindi ko na po yun. Kami po mahina. Oo, kami mahina. Maganda po Uy, yung joke. palakpakan natin si Sek. Very good. Ayos. Ito po. Kailan po kayo huling naligo sa ulan? Ayan, sa ulan ha, hindi Nako, sa... Saan? matagal na po. matagal na? Kahapon po naambunan ako. Pero yung Naambunan maligo kayo. sa ulan, pag matanda ka po, mahirap na Mahirap na, magkakasakit ka. Kaya nung bata pa po. Nung bata. Ayun nga, kailan po yun? Bata pa kayo? Bata pa ho. Ayan. Bata pa. Sige. Sek, kayo, alam niyo po lahat ng presyo ng mga bilihin. Nakikipagtawaran po ba kayo sa palengke? Ay, opo. Nasa nature naman po natin na magtumawad. Ano po yung mga usual yung tinatawarang mga gamit o bagay? Ay, kahit na ano po, like yung pag bumibisita ako sa palengke, minsan tumitingin kami kung anong kwan doon, bibili ako. So, syempre, tatawad ka ng konti. Tatawa. Ayan. Ano po ang pinaka-paborito nyong kanta sa mga videoke? Pag nagbi-videoke pa ba kayo? Hindi ho. Pero Hindi. paborito Sa bahay, may mga... Magic Sing. Ay, mga ganon. Sa bahay lang. wala rin ako Magic Sing. Wala rin? Pero ang favorite song ko po, Of All the Things. Of all the things. By Lambert. Dennis Lambert. Dennis Lambert. Of all the things. Ano po yung pwede niyo po kantahin konti Sige, lang? sige. Of all the things I've ever done, Woo! Finding find you you will is prove to be the most important one. Wow! Ito, Sek, napakalapit dun sa tinanong ni Brad. Kung ano? kapunan nyo kagabi. Ayun. Kagabi, kumain ako sa bahay po. Ang hapunan ko po ay adobo at saka talbos ng kamote. Lahat sila na dito, ano adobo ang paborito? Oo, no? adobong ano po? Si Sek Jimenez Adobong na manok adobo. po. Manok. Manok. Ayun. Ako rin favorite Sino ko, nagluto? Kayo? Hindi si ho. Mrs. Yung kuko na may Ayun kuko. po. May cook. Ikaw Raise ba the may cook. cook ka sa bahay? Wala. Raise the cook. Alright, ayan. May Ayan. tanong ka pa ba? Meron pa, kaya lang. Wala na ata tayong time. Ha? Alright, ayan po. Next, Thank you so pero, much. thank Ay, you. hindi, wait lang. Message po to our Message, viewers. oh. Do you have any message, Ayan. Sek? Opo, kung meron po kayong complaint regarding sa pagtrato sa inyo ng mga merchants, tumawag lang po kayo doon sa hotline na sinabi ko kanina, yung 731-751-3330. And of course, pwede rin nila i-visit ang www.dti.gov.ph para sa mga iba pang information. Alright, thank you so much for joining us. Salamat That was po, Secretary Secretary. Rico, Secretary ng Department of Trade and Industry. At yan po, mga boss, nagtatapos ang isang oras natin pagsasama ng punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Magsama-sama po tayo muli bukas, same time, same channel. Ako po si Dayan Medina. Maraming salamat. Ako po si Brad Pitt. Nagsasabing alien. Dito lang sa SMS o... Same mo, Sek! I've ever done. Finding you would prove to be the most important one. I could never trade the tears. Conversation no one is. Learning how to walk before you run. Woo! Alam ni Kat, drink one except the one I